Baka akala po natin yung pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan lang ng preaching o bahagi ng mga sharing na po. Pero ang hindi natin alam, na po, isang bahagi po yan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng awit. Na po? So, purihin po ang Panginoon sa buhay ng kapatid na June. Na po? Isa lang po yan. Sa susunod, makakarinig din po kayo ng mga guest. Aawit po sa pulpito. Na po? Bago po magmensahe, makakarinig po kayo ng mga guest. Kapatid, wala akong tinutukoy na ikaw, ha? Maghanda ka lang. Next week, mayroon pong nakahanda dyan sa Christmas, sa 22 ng umaga. Ano po yan? Kabusis po ni Nora Honor. Tandaan mo niya yan. Guest, natin, singer. Okay? Purihin po ang Panginoon. Now, yung ating tema, na po, kanino nauukol ang iyong buhay? See? Kanino nauukol ang iyong buhay? Kanino nauubos? Teksto, Filipos 1:21. Saganang akin, para sa akin, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ano po? Napakaganda. Okay? Tayo po'y manalangin. Amang banal, muli marami pong salamat, Diyos, sa pagkakalob mo po ng pagpapalang ito para sa amin. Salamat po sa katotohanan na patuloy mo pong ipinagkakalob, na makita po namin, Diyos, ang higit na pangangailangan po namin sa buhay na narito. Salamat po sa mga talata pong ito. Pagpalain mo po ang aming pagpapatuloy. Bless mo po ang katotohanan po nito sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Penso Kristo. Amen. Amen. Now, narito po yung talata pong ito. Pangkaraniwan na po natin yan, nakikita kapag ka mayroong namamatay. Na po? Inilalagay yan sa kortina nila. Di ba? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sa ganang akin, ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mananampalataya man o hindi, nilalagay yan. Pero ang problema, hindi nila nauunawaan yung pinakabuod ng katotohanan kung ano ang napapaloob na katotohanan sa talata pong yan. Okay? Well, now, naitanong po na ba natin sa ating mga sarili, bakit ako naging tao? Naisip na ba niyo yan? Hindi pa. Naisip ko po yan noon. Bakit ako naging tao? See? Kung hindi ako naging tao, ano kaya ako? See? Sa dinami-dami ng nilikha ng Diyos? Saan kaya ako? Kung hindi ako naging tao. See? Hindi po tayo naging tao dahil lamang sa isang insidente o sa isang aksidente. Kundi una pong plinano ng Diyos na maging tao ka, wala pa man ang lahat ng bagay. See? Nilikha ayon sa kanyang larawan.
Bagamat sa buhay ng isang tao, yung pinakamahalaga po sa sanglibutan pong ito ay yung pagkakaroon mo ng personal na relasyon, no, sa iyong manlilika sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung pinakamahalaga. At ang kasunod po noon ay ang pamumuhay sa ilalim ng kanyang panuntunan sa nabuong relasyon pong ito. Yun po yung pinakamahalaga. At wala pong maayos na relasyon, maayos yung magandang relasyon, na nag-iisip na sa huli, mawawasak po ito. Na ang kahantungan ng magandang relasyon ay yung tinatawag nating pakinabang. Yan po yung nasa ating talata. Yan po. Oh. Naalala ko yung isang sikat na singer, mga 1970s. Na po? Ito kilala ng ating mga may edad na. Hindi ko sinasabing matanda, may edad. Kilala yan. Na aksidente po ito, car crash. Car crash, ano po? Yung pumatay sa kanya, yung kanyang sarili na ring mga bagay. Katulad ng kanyang mga tadyang, ano po? Na mga nakabali yon. Tapos, nagtumusok mismo sa kanyang mga internal organ, sa atay, sa puso. Yun po yung kanyang kinamatay. Ano po? Pero bagamat patay na siya, malao na. Doon sa puso ng kanyang mga tagahanga, na natili siyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga awit. Isa na sa kanyang mga awit na sikat, sabi niya, "What am I living for?" Narinig na niyan? "If not for you, what am I living for? If not for you." Sintonado ba? Sintonado? Yung mensahe, hindi sintonado. Bakit ako nabubuhay kung hindi rin lang para sa'yo? See? Yun ang pinakamahalaga. Napakaganda. Nabo? Ano dyan? So, makita natin, dalawang uri ng buhay ng tao sa sanglibutang ito. Isang buhay na walang Kristo at isang buhay na mayroong Kristo. Yan. Alam po natin, ang buhay na wala kay Kristo, marami pong question mark. Alam niyo yan? Ang dami-daming question mark. Despite na ang tao punong-puno ng relihiyon. See? Pero pagdating sa relasyon na personal sa Diyos, wala. Kaya ang katuwiran nila ay dito na lang kami. Kasi dito kami namulat. Kung saan kami nadapa, doon na lang kami. Di ba? Kung saan kami namulat, doon na lang kami. Kung saan yung mga ninuno namin, doon na lang kami. Ang tanong, pag namatay ka, alam mo ba kung saan ka paroroon? Buhay pa ako eh. See? Pag namatay na ako, saka ako malalaman. Kala nyo may chance pa ang tao pagka namatay na? It is appointed unto man wants to die. Itinakda sa tao mamatay na minsan, pagkatapos nun, tapos ka na. Kung ano ang buhay mo, yun ang ending na gagampanan mo. You see? Question mark ang kamatayan. Question mark ang buhay na walang hanggan. Question mark ang kaligtasan. Question mark ang langit pag wala kang Kristo. See? Kaya makikita mo, ang dami dyan. Siksikan sa prosesyon. Tanong mo dyan kung ilan na may Kristo. Kaya hindi itong unang tinayo ni Kristo, itong amin siya. Aakap sila.
doon sa bahagi ng pundasyon na kung saan nandun sila. Pero ang problema, wala ni kititing na katotohanan na meron silang kaugnayan kay Kristo. Tandaan po natin, ang tao pag walang kaugnayan kay Kristo, kapahamakan ang pupuntahan. Na po? Mayroong isang kwento. Ano ba yan? Sa ibang bansa, alam po ninyo, maging dito sa atin, nauuso po yan. Pag nakita mo sa signboard, tumatakbo ka, may dala kang sasakyan, yan, may mga driver tayo dyan. No? Hindi ganun mahigpit dito sa atin eh. Kahit na bata, pwede magpatakbo. Pero sa ibang bansa, pag nakita mo 30 kilometers per hour, takbo ka lang ng ganyan. Huwag kang lalagpas dyan. Huwag ka rin hihina dyan kasi huling ka. Pag nakita mo freeway, nakalagay freeway, tumakbo ka hanggat gusto mo. Hindi ka pwedeng tumakbo ng mahina dyan. See? Kasi mabilisan ang lahat ng sasakyan dyan. Ay merong tumatakbo, ang bilis. Ano po? Habang binabagtas, napakabilis talaga. Pagkatapos biglang gumanyan, bumaliktad yung sasakyan sa sobrang bilis. Pagulong-gulong yan, sumadsad sa tabi. Pagdating sa tabi, bago sumabog, may nakitang unggoy na galing sa loob, lumabas. Okay? Pagkatapos, saka sumabog. Nung kuna ng tanong, yung unggoy, kumuha ng trenor. Pagkatapos, tinatanong yung unggoy kung ano yung sitwasyon na nasa loob. Ang sabi ng unggoy, doon sa backseat, sabi niya, magkapatid, nag-aaway. Doon sabi niya, susunod, malahabang kotse. Susunod, sabi niya, ang mag-asawa, walang tigil at talak ng babae. Ganon din yung lalaki, ganyan. Walang kapayapaan, yung nasa loob. Sabi niya ganyan. Tinanong yung nagtatanong, ang investigador ngayon, ay sino yung nagmamaniho ng sasakyan? Ang sabi ng unggoy, siya daw. Alam niyo, marami pong ganito. Yung mga bahagi ng minsan nagaganap sa ating mga buhay na marami tayong pinagkakatiwalaan. Ay payan niyo po ang inyong mga sarili. Sayang. Ang daming nagsusubscribe. Ay pwede pa yan. Thank you, kapatid. Napakarami po tayong unggoy na inaalagaan sa ating mga buhay. Ano po? Unggoy na mga sarili mo. Na inaangat mo yung mga sarili mo. Unggoy na mga abilidad. Unggoy na mga bahagi. Mainit talaga, mainit. Taste lang po tayo. Marami po tayong inalagaan ng mga kalooban, damdamin natin o ano mga bagay na sa halip ilagay po natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Naglalagay tayo ng mga bagay na ito ang ating pinagkakatiwalaan. Sa halip na isentro natin sa Diyos yung ating mga buhay, mayroon tayong mga inalagaan na siyang ating pinagtitiwalaan. Now, kaya nga binigay po ng ating Panginoon Kristo ang prinsipyong makalangit. Malakas po ang boses ko? Oo. Alam ko yan eh. Sanay ako sa Central, hindi ako gumagamit ng mic nung araw. Pulpito lang, malaki yan. Boses ko lang. Kaya inaasahan ko na kakaintindihan po tayo lahat. Nagbigay ng prinsipyong makalangit ang ating Panginoon Kristo
Seek ye first. Bigyan mo ng priority ang buhay mo na hanapin yung paghahari ng Diyos. You see? Yung kanyang katuwiran na siyang mga siwa sa iyo, hindi yung iyong abilidad, hindi yung pamamaraan, hindi yung iyong diskarte, hindi kung ano pa man na yung tinatangkilik, yung mga bagay na yung nakumplisa sa iyong buhay, kundi ang Diyos. Kaya nagbababala ang Biblia. Ang sabi diyan, may daang matuwid sa akala ng tao, pero ang dulo nun sa kanyang ikapapahamak. Ito po. Nang sentro po ng prinsipyong ito, itinuturo yung ating Panginoong Jesucristo. Alam na po natin yan. 1 Jes. Wow! Marami tayong talata na mahaba. Itong bisil ko na to. Alam na importante ang araw ng linggo. Ang sabi po diyan, I come that you might have life. Naparito ako para magkaroon ka ng buhay. Yun po ang pinaka-importante sa tao. Yung buhay na nasa Diyos, hindi yung buhay na sa pamamagitan ng pamamaraan mo. Marami tayo, nilalagay nila sa kanilang sarili, sa kanilang katuwiran, sa kanilang pangangasiwa. Kaya karamihan, diskaril. Maaari mapaunlad mo yung sarili mo. Pero, kung ito ang maglalayo ng iyong relasyon sa Diyos, wala. Wala ka rin. Wala. Ang sabi diyan, I come that you might have life and have it abundantly. Buhay na ganap at kasiya-siya. Sabi diyan. Filipos 4:4. Rejoice in the Lord always. See? And again, I say, rejoice. Magalak ka sa Panginoon. Lagi. At inuulit ko, magalak ka. See? Kasi ang dami kagalakan ng tao sa buhay niya. Itinuturo tayo na ang sentro ng kagalakan natin sa Panginoon. Last week, isa yan sa tema natin. Pag-asa, sino nakalala? Kagalakan, kapayapaan. Na po? Ang sabi dyan. Pangkaraniwan na po ang ating mga buhay. Na po? Isa yan. Ng mga tao, inaanap yung kaligayahan po nila sa maraming bagay. Ha? Naalala ko yung isang awiting luma. Lumang-lumang awitin. Kasi yan ang mga ilustrasyon, diyan natin nakikita, nakukuha, na-i-apply sa bahagi ng salita ng Diyos na katotohanan. Ang sabi ng lumang awitin, why does the sun go on shining? Sino nakakalam nito? Pakitaas ang kamay. Ayun, kapatid na sir. Naging team song mo ba? Ay, hindi. Si Sister Sione. Naging team song mo rin? Hindi rin. So, pwede mong kantahin? Ang sabi niyan, why does the sun, mataas yata, why does the sun go on shining? Di ba? Why does the sea rush to shore? Tapos, meron pa, why does the birds go on singing? Why does this eye of mine cry? See? Don't they know it's the end of the world? It's ended.
when I lost your love. Ha? Makita niyo yan? Diwa lang pala niya nawala. Diwa lang yung tumalikod sa kanya. Tapos na yung mundo para sa kanya. Pangkaraniwan na po yung ating mga buhay, hindi natin nakikita yung mga bagay na pagpapala kasi nakapokus po tayo sa mga bagay na wala. Di ba? Kalimitan ganyan. Kaya hindi mo matandaan kung ano mga pagpapala na natanggap mo mula sa Diyos. Kasi mga bagay lang na wala, yung binabantayan mo. Yan po ang karamihan. Lalo na, minsan, nangyayari yan sa atin. Pag may pinanhik na karaoking bago yung kapitbahay, mayroon din ako. See? Gusto natin pantayan kung anong mayroon. Hindi po ba? Sabi nga ni kapatid na Elias, ugali kasi ng tao yan. Hindi makapagpasalamat kung kukonti. No? Sabi ni kapatid na Elias, may pambot kasi ako bagong-bago. Nandun kami sa Barangay 1. Wala rin akong dagat doon na pagpunduhan ng pambot. Binigay ko sa kanila yung pambot. Sabi ko, ano yun lang nyo, para mamantini yan. Pag kailangan ko sa fellowship, pag kailangan ko sa gawain, meron ako magagamit. Ingatan lang ninyo. Ginamit nila sa pangisda. Anon. Hindi naman ako totoo, hindi ako masyado sa isda, pero pinasasalamatan ko, paborito ko. Kapatid, yung binigay mo yung kapatid na Roger. Hindi ko binabanggit yun para sabihin kong hindi ako kakain. Number 1 kong paborito yan. Sabi niya, Pastor, pasensya na po kasi hindi ako nakapagpadala ng ulam sa inyo, ng isda. Kalating timba lang ang huli ko. Sabi niya, kalating timba. Alam niyo yung taong yan, masyadong mababa ang loob. Inakbayan ko siya. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, kapatid, alam mo, yung mga isda na yan, maliliit pa yan, halos hindi pa makita ng mata mo. Andun yan sa ilalim ng mga bakawan. See? Naglalaro dyan. Iniingatan niya ng Diyos. See? Nung lumaki-laki na pwede na nilang iligtas ang kanilang mga sarili, tinataboy na yan ng Diyos. No? Sa kalaparan ng dagat, ang iba nandun sa mga bahura, nanginginain, ganyan yan. Pero nung malaki na sila na pwedeng pakinabangan, minsan yung bangka mo nandun sa gitna ng dagat, itinaboy ng Diyos ang mga isda na yan. Inilaglag mo yung lambat mo. Sabi ng Diyos, pumunta ka roon sa bangka ni kapatid na Elias. Nung pumunta doon, pumasok sa lambat mo. Ang tanong, gaano kahalaga? Gaano katagal iningatan ng Diyos ang mga isda na yan? Na isang gabi nandiyan ka, ibinigay ng Diyos para sa iyo. Tapos may kalating timba ka lang. See? Yan po yung tao. Hindi niya nakikita yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Ang nakikita lang niya, yung mga bahagi. Tapos, makikita nyo kung gaano kadakila ang Diyos. Yung mga magsasaka. Na po, pag naglaglag ng palay yan, hindi yan isa-isa na. Tinatanggal niya yung talukap ng palay bago niya ihulog para yung binhi. Di ba? Lumabas na ganun. Wala siyang alam. Ang alam lang niya, maglagay siya ng binhi, ang Diyos ang siyang magpapatubo. See? Ang alam ng mga doktor diyan, maglagay lang ng gamot sa sugat. Pero ang Diyos ang nagpapalapat, nagpapahilom. See?
para bumalik sa dati. Ganun po yun. Mga maliliit na bagay, hindi natin nakikita. Pero nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Wala pong magulang o ina ng tahanan na sa kanyang pagbubuntis, kinakausap na niya ang kanyang anak, na sinasabi niya sa kanyang anak, "Anak, pag lumabas ka sa tiyan ko, pag nagugutom ka, umiyak ka, para kahit na anong himbing ng tulog ko, magising ako." See? Walang nagsasabing gano'n na nagtuturo, pagbasa ka, umiyak ka, para magising ako. Mabuti ngayon, may diaper na tayo. Mapalad yung mga tao ngayon. Nung araw, ilang lampi na nadudurog sa kakuskus ng mga ina. Di po ba? Mapalad yung ina na naging ina na ang anak niya 10, 12. Grabe. Kaya sabi ko, gaano karaming sakong bigas yung sinain niya, gaano karampin, kadaming lampin yung nadurog sa kanyang pagkukuskus. Pero lahat ng yan, mayroon pong Diyos na siyang nagpapala. Na po? Ang sabi po ng Psalms 139, verse 15 to 17. Okay? Ang anumang aking sangkap, ikaw Diyos ang lumikha. Nang hirap. Hindi ako nagdala ng Bible. Kasi inaasahan ko, mayroon na dyan. Diba? Ang anumang aking sangkap, ikaw Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. See? Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sinisilang. Batid mo kong ilang taon ang haba ng aking buhay. Walang lihim. Lahat. Ngayon, makikita lang ng anak, ng ina. Mayroon na tayong, anong tawag nun? Yung gaganyan sa tiyan mo? No? Tapos nakikita sa screen. Di ba? Sa Diyos maliwanag yan. Lahat-lahat. Bilang na yung araw mo. Dito. Hanggang sa panahon na ikay mamatay. Yan po. Psalms 139, verse 13 to 17 or 18. Andyan na po yan. Ang Diyos po ang nagsasagawa, bumubuo, nagpaplano. Okay. Galatia 2:20. Ang sabi diyan? Kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. See? Mahirap kung tayo pa rin. Lagi ang gusto natin the best. Lagi ang gusto natin mga bagay na number 1 po tayo. Now, yung kahalagan po ng ating buhay ay hindi sa mga bagay nating pinanghahawakan na po, kundi kung sino ang sa atin nang hahawakan. Ito po yung pinakamahalaga na po. Ang iba, tigas na leg nila kasi hawak ni mayor, hawak ni gobernador, hawak ni congressman. Pero no mga wala na, si congressman, si gobernador, nawala na rin sila. See? Pag ang Diyos ang umawak sa buhay mo, ano sabi ng John chapter 27, chapter 10, verse 27? Ang aking mga tupa na sa aking mga kamay, nakikilala ko sila. Pansinin mo, ha? Nakikilala ko sila. Nakikinig sila sa akin. At binibigyan ko sila
ng buhay na walang hanggan, walang termino. Buhay na walang hanggan. Hindi po yan natin makikita dito. Hindi na pangako ng sanglibutan po yan. Ang sa sanglibutan, sasabihin lang yan, walang forever. See? Yan ang sa sanglibutan. Walang forever. Ano po? 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi panandalian lang ang mga bagay na nakikita, ngunit pang walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Minsan, ito po ang ginagamit ng dyablo. Ano po? Sabi diyan. Marami po ang nagpapakamatay sa buhay na nakikita. Di baling masira ang kanilang pagkatao. Di baling masasabing walang wisyo ang kanilang mga buhay. Basta't masaya sila sa kanilang mga ginagawa. Masaya sila sa kanilang kinaroroonan. Kahit nanghulugan sa kanilang ikapapahamak ng kanilang mga kaluluwa. No que ver. Sabi sa Spanish. Walang pakialam. As long as you enjoy, as long as you... Ano to? Tawag nito? Go on. Kahit na impyerno ang pupuntahan mo. Yan, katuwiran po yan ng mga tao. As long as you're happy. Kung saan ka maligaya, kung saan ka sige lang. See? Kahit na alam mo ng mali. Alam mo nang may alam ng impyerno na sa kinalalagyan mo. Sige ka lang kasi enjoy ka eh. Yan po ang buhay ng tao. Pag walang Kristo. Now, alam po niyo, lalasunin ka ng mga bagay na iyong nakikita. Bubulagin ka ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Panghahawakan mo ang mga bagay na kung saan mayroong termino. Ito yung ginamit ng Panginoon, ng Diablo sa ating Panginoon. Matthew 4:8 hanggang 11. Dinala niya sa pinakamataas na tuktok ang ating Panginoon Kristo at pinakita lahat ang buong sanglibutan. At pagkatapos, ang sabi niya, nakikita mong lahat yan. Maging iyo lahat ng yan kung sasamba ka sa akin. See? Kayamanan ng mundo. Karangyaan, lahat na naroon. Kasiyahan na walang limit. Na po? Kahit na wasak-wasak na yung baga mo, basta masaya ka sa ginagawa mo, sige lang. Ito. Kaya may mga tao pong hindi alintana na kahit nasira na yung kanilang pagkatao, tera lang sila ng tera. Di baling wala nang wisyo ang kanilang mga buhay. Mahalaga, masaya sila sa kanilang ginagawa. Nabo? Marami pong ganyan yan. Kaya sabi, lalasunin ka. Naalala ko tuloy yung kwento ng ang sabi ng isang recruiter, benta mo na yung kalabaw mo. Benta mo na yung lupa mo. Pang-placement fee mo.
Kumpleto na yung papel mo. See? Kumpleto na yung papel mo. Binenta. Sabi niya, susunod na linggo, sakay ka na. Ayan. Susunod na linggo, sakay na siya talaga. Sakay na siya. Paglapag ng eroplano sa pupuntahan niya, paglabas niya ng airport, kalapit lang pala ng Saudi. Lapit lang pala. Tapos biglang dumaan yung mga sasakyan. Aba, may Philippine Rabbit din pala dito sa Saudi. Yan pala nasa Olongapo lang siya. Yung mga bagay ko minsan. Ito po yung mga bagay na ito ang ino-offer ng Diablo. Now, nakapag-church ako minsan sa Taft Avenue. No? Bata pa ako. Ano pa ako? Teenager pa lang. Yung Christ is the answer, malaki yan. Malaki. Lagi nilang inaawit yan. Si Kristo lamang ang katugunan. Di ba? Si Kristo lamang ang kailangan, tagapagligtas at mananakop. Hallelujah, siya lamang. Sintonado, hindi nyo naman alam ang kanta eh. Yan lang. Mahalaga, nasa inyo yung nasa inyo yung mensahe. No? Ay, grabe pakiramdam ni Pastor. Para akong inasal. Yung pawis ko hanggang sa binti, tumatagaktak lahat. Pero at least, hindi yan ang impyerno. Ano po? Purihin ang Panginoon. Now, sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, inendorso po niya ang katugunan sa bahagi ng God's desire of biblical abundance. Tawag po diyan. Yung ating inner being. Yung ating panloob na kaanyuan. Yan po yung bahagi na unang-unang nais ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo, na mabago yung ating panloob. See? Kaya sabi diyan, all things, ano ba to? 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung bago na yan na magmumula sa loob, dadaloy sa labas. Manganganak ng mga mabubuting gawa. See? Hindi tayo gumagawa para tayo maligtas, kundi ang pananampalataya natin ang siyang gumagawa sa bahagi ng kaligtasan na napasa atin. Nakukuha ninyo? Yun ang nag-uutos na gumawa ng mabuti. Yan po. Now, sabi dyan, ito po yung tinatawag, pakibuksan nga ninyo, ang 3 John. 3 John, verse 2, 3 John verse 2. Kita ninyo? Thank you, Lord. Dadaloy, mauna po ang pagbabago sa loob, dadaloy sa labas.
Anong sabi ng talata? Pagbati po yan kay Gayo na sana magkaroon ka ng kalusugan sa iyong katawan na gaya sa iyong kaluluwa. Mauna po yung bahagi ng ating panloob, dadaloy po sa labas. Ano po? Yan. Okay? Now, sino naniniwala dito na patay na siya? Pakitaas ang kamay. Sino naniniwala na patay na siya? Dalawa, tatlo. Ha? Pag nakay Kristo ka, patay ka na sa laman. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ha? Patay ka na sa pagnanais ng laman. Patay ka na sa pita ng laman. Kanino ako magtanong ng personal? Kapatid na Sirio, pwede kitang tanongin? Matanong kita? Ha? Naniniwala ka ba na patay ka na? Amen. Patay na ako sa laman, tinubay ako sa Espiritu. Patay ka na sa mga bahagi ng pita ng laman. Okay. Kapag nagagalit ka ba, nagmumura ka? Oh, very good. Okay. Hindi ka ba mapalagay kung hindi ka nakakapagpausok? Hindi rin ako nagpapausok. Hindi rin. Okay. Ano pa? Wala ka bang ganang kumain o matulog kung hindi ka nakamamam ng bilog o red horse? Hindi rin ako. Oh, hindi rin pala. Okay. Kung nalulungkot ka, naghanap ka ba ng lugar na patay sindi na pwedeng mag-talk for the road ka? Hindi rin. Ang sabi nga ng kanta puro kanta. Bakit si pastor puro kanta? Tiny bubble in the wine. Di ba? Make me happy. Make me feel fine. Di ba? Now, tolero ba yung isip mo? Nanunuyo ba yung lalamunan mo? Nanginginig ba yung mga kalamnan mo? Kung hindi ka nakakatake ng trip to heaven. Marami pang bagay na nasa sanglibutan. Pero kapag kaanak ka na ng Diyos, patay ka na sa mga bagay na ito. Amen. Amen? Amen. Galatians chapter 5, verse 19. Dalawang klase dyan. To 24. Yan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay,
paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Anong katulad nito? Walang nakalagay dyan eh. Katulad nito, drugs, sigarilyo, sugal, kasama po sa katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. See? Andyan po lahat yan. Ano po? Yan sinasabi ko eh. Pag nabubuhay ka sa laman, maraming akala. Akala ko, di ba? Akala ko mahal na mahal ako. Ay, nung lumaki na ang tiyan, nawala na. Yung pala, hindi siya mahal. Akala ko totoong totoo. Tapos na-scam. Galit na galit. Terrible. Ha? Ganyan po ang diablo. Ano po? Sa buhay po natin, ano po? Meron akong nakita na nakapost, sa buhay ko ang daming traffic. See? Ano ba ang traffic sa buhay ninyo? Ha? Daming traffic. Di ba? Pag hindi ka diretso, dumiretso ka. Yun ang problema, biglang harang sa'yo. Kaya ang buhay natin, pag hindi ka gano'ng nakasintro, makita, bigla may papasok na problema. Hindi pa natatapos, mayroon na naman. Pagkatapos, mayroon na naman. Pagkatapos, bigla mayroon na naman. Walang katapusan. Ang daming traffic. Ang buhay kapag wala sa iyo ang direksyon na kay Kristo. Sa ganang akin, ang mabuhay si Kristo. At ang kamatayan ay pakinabang. Ano po yan? Kaya mga tinatukoy ko kanina, akala natin yung pagkapatay ka na sa taul ka na, pakinabang na yung kaluluwa mo. Hindi. Dito pa lang, patay ka na. Nabubuhay sa iyo si Kristo. Pakinabang yan sa buhay mo. Dito pa lang, nakikinabang ka na. Nakukuha po ba ninyo ang kahulugan? Hindi lang yan sa pag inilibing ka na ron, tinangisan ka na. O, total, ang kaluluwa niya nandun na sa Panginoon eh. Lahat ganyan, pati hindi mananampalataya. Okay. Pakinabang sa kanila. Paano masasabing pakinabang? Pagkatapos pa lang, andyan pa yung bangkay. Wala ka ng tigil ng padasal. Okay. Paano pakinabang yon? Dadasalan mo para maalis doon. Lupa na, patuloy ka pang nagdadasal. Pati yung mga nagdadasal, hindi sigurado sa buhay nila. Now, Romans chapter 6, verse 2 to 5. Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Yun pala eh. Di ba? Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kita natin. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus, nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Last verse, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo makakasama rin sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. You see? Mga minamahal, isa pong katiyakan sa buhay po natin. Ano po? Ano man maging kalagayan po natin, basta may Kristo ka sa buhay mo,
Sapat na po yun. Tiyak ka sa bahagi ng kalagayan mo. Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak, hindi kinaroroonan ng buhay. Ikwintas mo na lahat ng relihiyon sa buong mundo. Pangalan. Nasa iyo na lahat ng certificate of membership. Okay? Na ikaw ganito, ikaw ganon. Pag wala kang Kristo sa puso mo, wala ka. Marami may Kristo sa leeg, nakakrus na ganyan, pero walang Kristo sa puso. See? Yung mga ito, wala. Ano sabi ni Pablo? Saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Galatians chapter 2 verse 20, kung ako may nabubuhay, hindi na ako, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ano ang bagay na kinabubuhay ko ngayon? Nabubuhay ako sa pananampalataya. Ano sabi niya? Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Last verse. Basahin po natin. Romans chapter 8 verse 5 to 10. Basahin po natin sabay-sabay. Okay? Start. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahalagaan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga bagay hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Pakinabang. Pakinabang. Tayo manalangin. Abang banal, muli purihin ka Diyos. Salamat po sa iyong mga salita. Bless mo po Panginoon sa aming mga buhay. Pagkalubo po sa amin Diyos, ang bahagi Diyos ng katotohanan, na makapamuhay kami Panginoon sa ilalim mo Diyos ng iyong pangangasiwa, ng iyong panuntunan, ng iyong pag-aari, ng iyong pananakop sa aming mga buhay. Turuan mo kaming umagwat sa mga bagay o Diyos na pag-aari ng sanglibutan. At patuloy Diyos na igawad mo sa amin ang kabanalang kaugnayan. Salamat po Ama. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.